Aklat ng mga Hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata pat walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki. Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hinihiling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay, kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan, higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay, ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay, kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo, iya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala, at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laking tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang linggo sa inyo mga ginigiliw na kapatid. Ito po si Archbishop Rex Andrew Alarcon ng Archdiocese of Cáceres. Tayo'y magnilay ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Lahat tayo'y naghahangad ng isang magandang buhay. Mabuti, maaliwalas, marangya. Kaya naman tayo'y naghahanap buhay, tayo'y gumagawa, at nang sa gayon ay mairaos ang ating pamilya at madala tayo sa mabuting kalagayan. At hindi ito madali.
Sa linggong ito, tayo pinaaalalahanan sa gitna ng ating pagsusumikap na huwag nating kalimutan ang kaharian o paghahari ng Diyos na inihalintulad sa kayamanang nakabaon sa lupa at nang matagpuan ito ay ipinagpalit ang lahat ng yaman ng isang tao upang makamit niya ito. At ito din ay inihalintulad sa napakahalagang perlas na ipinagpalit muli ng mga ngalakal ang kanyang kabuhayan o ang kanyang mga ari-arian upang makamit ang napakahalagang perlas na ito. Ito'y paalala sa atin na habang pinahahalagahan natin ang mga bunga ng ating pagsusumikap, ang material na yaman na ating itinataguyod, ay huwag tayong makalimot sa kaharian o paghahari ng Diyos. Ito nga ang ating ipinagdarasal kapag tayo nagdarasal ng Ama namin. May your kingdom come. Mapasa amin nawa ang iyong kaharian. At ang kaharian ito ay kaharian na naandyan ang katarungan, kapayapaan, pag-ibig, pagtutulungan. Subalit, kapag tayo tumitingin sa paligid natin, mukhang kabaliktaran ang nakikita natin. Hidwaan, pagkakahiwalay, inggit, nandyan na ang corruption, at ang karukaan, poverty. At naitatanong natin, ito ba ang kaharian ng Diyos? Maaalala natin yung ebanghelyo ng nakaraang linggo na naroon ang mga mabuting binhi, nandun din ang hindi mabuting binhi. At kakabit nito ay ang ating pagsusumikap na itaguyod ang kaharian ng Diyos at hingin din sa Panginoon na dumating sa atin ang kaharian ng Diyos. Subalit, ito'y kailangan din sa atin ng paghahanap, kailangan ng pagsusumikap, katulad ng mga ngalakal na naghanap upang matagpuan ang napakahalagang perlas. Ang kaharian ng Diyos, ito'y paalala sa atin, ay isang tungkulin, no? Isang gawain, at gayon din, ito ay isang handog o regalo sa atin. Masasabi nating, it is both a gift and a task and a gift. Kailangan natin ng pagsumikap, kailangan nating gumawa, kailangan nating makipagpalit, no? Katulad ng nasa talinhaga, ipagpalit ang mga bagay na lumilipas lamang sa mga bagay o yaong mga handog na hindi katulad ng mga material na bagay. Kaya naman, sa ating pagsusumikap, huwag tayong mawawala ng loob. Patuloy nating itaguyod at pagsumikapan ang kaharian ng Diyos. Pero hindi lamang ito nakasalalay sa ating kakayahan, sa ating gawain. Ito din ay handog, biyaya ng Panginoon. Pero ano ang panawagan sa atin? Sana sa ating pagsusumikap ay handa rin tayong makipagpalit, no? Exchange for yung mga bagay na mas mahalaga. Yun, matutunan natin ito na sa takbo ng ating buhay, nakakayanan nating makipagpalit. Ipagpalit yung lesser things na meron tayo for the greater things. At ito ang pagsunod din sa ating Panginoong Hesus. Sa pagtawag sa atin ng ating Panginoong Hesus, ito ang katulad ng tinawag niya ang kanyang maalagad, I will make you fishers of men. Iniwanan nila ang kanilang pamilya upang maglingkod, sumama sa Panginoon. Hindi naman kailangan ganyan tayong lahat. Pero merong mga tinatawag nating trade-offs, pakikipagpalit. At sana ibigay sa atin ang enlightenment, liwanag ng isip, upang makita natin ang tunay na halaga ng mga bagay
alin ang mga bagay makaloob na higit na mahalaga at maari nating ipagpalit lahat ng meron tayo upang makamit natin itong napakahalagang perlas o kayamanang nakabaon. Ito ang aking panalangin para sa ating lahat na makita natin, masilayan natin, at magkaroon din tayo ng lakas ng loob to make that na magawa ang pakikipagpalit, that exchange, lalong-lalo na ang mga handog na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Ito po muli si Archbishop Rex ng Cáceres, bumabati sa inyo ng isang pinagpalang linggo.